Okay, no. So nga pala, kasama nyo dito yung section ng 2110. Okay? As tuwing Tuesday, magkakasama kayo dito online. Okay? So, kung wala nang tanong, so ano po ang sagot niyo sa assignment letter A, sa heat? Ano po ang sagot ninyo sa heat, sa Q? Anong value ng Q nyo sa assignment ninyo? Sinagutan nyo ba? Okay, Abelgos. Yung sa value po ng Q ko ay 779.99062 po kilojoules. Okay, sige. Yung delta H? Sa delta H, Okay, so we have, tama ba, 872? opo, same po sa akin. Okay, so sa letter C, yung delta S? Yung delta S? Ano sagot sa delta S? .398. Okay, so tama. Delta U? Delta U is what? Okay. Tapos yung ating specific volume. Ano sagot sa specific volume? Anong sagot nyo sa specific volume? Meron? 0.019. Okay, pwede. Yeah, okay. So ito mas sakto itong isa. Okay. Then yung our T2. Anong T2 natin? T2. 307. Okay. So guys, dito nga pala. So dapat yung mga sagot nyo dito, sagot nyo sa heat, sagot nyo sa delta H, sa delta S, tsaka delta U, no, ay dapat kilojoule na lang yon, wala ng kilogram. Kasi may binigay na mass ng 1 kilogram. So, i-multiply nyo na yun. So, although parehas yung value, pero mamamali kayo sa unit. Naintindihan? Yes. Naintindihan? Okay. So, dapat naka-kilojoule siya. No, yung Q, yung U, yung H, then yung S, kilojoule per Kelvin na lang. No? So, susunod ganun ang sagot dapat, ha? Okay. So, alam po kung paano yun. Ano po itsura ng graph? Ano po itsurang graph noong inyong assignment? Ano itsura ng graph? Ano itsura? So, let's say this is our PV diagram. Na-plot nyo po ba? Na-plot nyo yung PV diagram natin? Sa our PV diagram. Then our TS. So, nag-graph nyo po ba yun?
Nag-graph nyo? Marunong na kayo mag-graph. Pasend nga sa GC ng graph nyo. Sa 10 tsaka sa 9. Patingin nga ng graph ninyo. Tingnan ko kung tama. Paano? Send sa group chat. Yung graph ninyo ng TS tsaka PV diagram ng assignment. Meron? May graph ba kayo? Nag-graph nyo ba? Same lang siya ng pag-graph ng isobaric tsaka isometric. Alamin nyo lang muna kung ano yung position noong state points natin o nung condition ng state point 1 tsaka state point 2. Yung tunay, nag-graph nyo hindi. Be honest, dali. At kung nag-graph, diretso na tayo sa isothermal. Pag hindi, i-discuss ulit. Okay, si Lance, may Sir, nag-send po ako ng PV diagram. Sa TS po, hindi po ako nag-push PV diagram. Okay, so tama naman yung PV diagram mo. Yung sa TS ay susundan mo lang yung curve, no? Ganun din, kailangan yung point 1 mo nasa loob, yung point 2 mo nasa vapor line. So yung iba, nagets po ba yung ginawa nila sa O9? Sige, drawing ko na lang, no? Discuss ko na lang kasi walang nasagot eh. No? Sino yun? Discuss ko na lang. Okay, so sabi daw, no, we have steam of 260 degrees Celsius and with an enthalpy of 1861 kilojoule per kilogram confined in a rigid container. So yung rigid container natin pertaining to constant volume process. Then heat is applied until the steam becomes saturated. Okay? So sabi, in a constant volume, yung line natin dyan, okay, yung line natin dyan is basta diretso. No? I mean, along this dash line. Hindi natin alam kung nasan dyan yung point na yun, no? Tapos dito, ganun din. Yung curve natin dito may sa volume, constant volume. Medyo pa-curve siya sa loob, then pa-straight sa palabas. So, yan yung constant volume line natin. So, anywhere from these lines, no, nandyan yung point 1 tsaka point 2. So, sabi daw, we have enthalpy. So, yung H1 natin na 1861 kilojoule per kilogram. Okay, kilojoule per kilogram at 260 degrees Celsius. Okay, so para malaman natin yung point 1, may binigay naman na property at saka yung kanyang temperature. So we can now check from your steam table. Table number 1, check your 260 degrees Celsius. What is F? NHG. Anong value ng HF natin? Ang HF po ay 1134.37. So 1134.37. So 1134.37 kilojoule per kilogram. Anong HG? 2796.9 po. Okay, so we have 2796.9 kilojoule per kilogram. So kagaya nung sa isobaric, kung tandaan nyo yung isobaric, kung paano tayo nag-compare, no, we're using the greater than, less than, or equal. Okay? So you have your H1. So yung H1 natin, kumpara natin kay HF, is our H1 greater than, less than, or equal to HF? Greater than po. Ano po? Greater than. So we have greater than. Yung H1 is greater than HF. How about HG? Is our
H1 greater than, less than, or equal to HG? Less than po. So less than. So same with your isobaric nung example natin. Therefore, H1 is at wet mixture region. No, nagets naman to napaliwanag ko na to kung bakit nasa wet mixture. Because greater than kay HF, your HF, nandito si HF, ito yung F, ito yung G. So, kung greater than sa F yan, so hindi na siya lalabas, hindi siya didikit sa F, hindi siya lalabas sa subcool. No, kung less than kay G, hindi siya didikit kay G, hindi siya lalabas sa superheated. So, nandito lang siya sa loob. So, yung point 1 natin, no, is nandito, somewhere in between. Let's say, nandito. Basta nasa loob siya. So, that is our point 1. Okay? So, since we are on the wet mixture region, lagi siyang kadikit yung X value. No? So, you have your H1 minus HF over HFG. Okay? So, okay na yan. Di natin gagamit sa pagpa-plot yan kasi na-plot na natin siya. No? How about the point 2? Nasaan si point 2? Anong sabi sa problem? Heat is applied until the steam becomes saturated. Saan lang pa tayo pupuntang saturated? Ay, di ba dalawa lang pagpipilian mo? Saturated liquid at saturated vapor. We are talking about steam. So, ibig sabihin, saan siyang point? Saan siya didikit? Kaninong saturated line? Sa G po. Sa G? No. So, nakadikit siya dito. Yan yung point 2 natin. So, ito yung ating line. Okay, 1 to 2. So, from wet mixture, your H2 is at saturated vapor line. Kasi, saturated na daw yung steam. Nagets po kung paano plinat? So, sa TS naman, ganun din. So, ano ba nakuha yung X dito? Nung sinolve to, ang X nyo dapat is nasa 0.4371 o 43.7%. Tama ba? Yes po. Parehas? Okay. Kung 0.43 yan, so kung ito yung gitna, siguro mga nandito siya, yung point 1 natin, no? So, tracing this one hanggang dito sa saturated vapor line. So, yun yung ating TS diagram. No, kasi ito yung ating constant volume line. Naintindihan kung paano graph? Naintindihan nyo? Sir, question po. So, dito, okay. Hindi ka po may makukuha po kayong quality, yung yan po nga pong 43.4371. Bali pag nag-plot po kayo sa TS nyo lang po siya parang maipapakita ng maayos, like yung distance niya po dun sa Sorry, nagpuputol-putol. Sorry, nagpuputol-putol. Ano yan? ano po, bali po pag nagpa-plot po kayo, diga po merong quality, tas diga po yun ay parang distance niya po towards dun sa line. Sa TS nyo lang po yun mismo maipapakita ng ano, or sa PV po ay kailangan kitang-kita pa din na almost 43% po siyang ano. In this case kasi sa PV, kasi malalaman mo lang yung ang distance kasi ng quality pa horizontal lang. No, wala kasi tayong measurement ng vertical. So yung point 1, hindi natin alam kung nandito siya sa baba or nandito sa ano. Ang malalaman lang natin ang basis mo lang ng point 1 mo is that the pressure given. So yung Tsat nito, yung Psat nito, ikaw na mag-set nun. No. Pero yun naman, yung ginagawa ko namang pagpo-point is para lang maging close to reality. Kasi pag 0.432 nilagay ko dito, medyo malayo naman sa katotohanan. So para lang medyo realistic yung diagram. Okay? Pero yung quality natin distance, na-measure lang siya kapag horizontal ang plot.
Pero pag vertical na yung plot, ang mag-define na nung position nun is for example, is your pressure dito, yung PSAT mo at 260. Yun na yung isa-set mo dito. Pag dito mo sinet yun, edi dapat pantay dito. Kung nandyan yung iyong PSAT. No? So, ano naman, di naman siya super, big deal. Pero, just to be more realistic lang sa approach ng diagram. Okay po. So again, yung pag-graph natin dito, so para tong pinagsama ng isobaric tsaka isometric. Bakit? Kung tandaan nyo yung example natin ng una, yung point 1 natin nasa wet mixture region kagaya nung nasa isobaric. So ito ang ginawa natin, yung nag-compare tayo ng properties sa steam table to the given property. So we are going to check if the given property is greater than, less than, or equal. Kasama sa equal. Kasi pag nag-equal siya, meaning, dun mo siya ipa-plot sa saturated line. No? Sa curve, along the curve. So, yun yung basis natin kapag nasa wet mixture region siya. Kapag may bigay na property, check nyo muna dito kay HF, tsaka HG, or any kind of property pwede. Basta yung F tsaka G basis yun. Ang another keyword dyan is yung mga word na saturated. Kasi pag may saturated na word yan, meaning to say, nasa saturated line siya. Along the curve siya. Along the curve yung point mo. Di mo lang sure kung along the liquid or along the vapor line. So for this instance, since steam na siya, saan lang ba may steam? Eh di ba sa saturated vapor? Kasi sa saturated liquid, wala ka pang steam, di ba? So yun yung hint doon. Okay? So malinaw po ba? Gets po. Okay po tayo doon sa assignment. Do you have any questions or clarifications about the isometric at saka isobaric? May tanong po ba? May tanong? Sure, walang tanong. Wala na po. Proceed na tayo sa sige, proceed tayo kay isothermal. So for isothermal process, so ganun ulit, ito yung formulas natin noong ideal gas, no? So our relation between P and V. So again, you can use your combined gas equation, yung P1 V1 over T1 equals P2 V2 over T2. And kung ano yung constant, cancel mo lang. No, para medyo madali yung pagtandaan ng PVT relations. So we have change at internal energy tsaka change in enthalpy. Since they are both delta T, di ba may delta T itong dalawa, and we are under isothermal, so zero sila dito. Okay? So the work non-flow, so we have here yung P1 V1 ln V2 over V1. And since you have V2 over V1 here, you can also use yung P2 over P1 as a substitute dito sa values na to. Okay? So your PV is also equal to MRT. So since you have constant temperature, so still lang talaga to. Tapos constant values na yung mass at saka gas constant. Okay? For work steady flow, by means of using Q minus delta H is equal to Q. No, since your your delta H is 0. For this instance, we have, tingnan natin yung 7 generals. Okay, so as you can see here, under ng isothermal, no, your work steady flow is also equal to your work non-flow. And your work non-flow is equal to your heat. So yung tatlo magkakaparehas lang ang values. And as you can see, your delta U and delta H are both equal. Are both 0. No? Okay po. So sabi ko, sa delta S naman, we have MR, LN noong sa PVT relations natin. Okay, so V2 over V1 also equal to P1 over P2. So, yun. So, yung sa 7 generals natin na table. So, sana tandaan nyo pa yan, no? So, yun. So, yun lang naman yun. Just
sa review. So makikita nyo, ito yung graph natin sa ideal gas sa PV at sa TS diagram natin. So since we're talking about isothermal process, so sa PV diagram natin, kung ito yung graph, no, so medyo pa-curve yung graph natin dito ng constant temperature. Dito naman, syempre, kung TS tayo, your constant temperature is a horizontal line. Okay? Horizontal line ng constant temperature natin dito. So, ganun uli. We are not really sure kung nasan yung state point 1 si state point 2. So, depende po sa given. No. Basta pinapakita lang dito guys. So, tingnan nyo to. Yung sa pressure. So, pag TS diagram, you have two pressure. Okay? Two pressures. So, yung P1 at saka P2. Nagiging isothermal siya kapag in-extend mo yung constant pressure line 2 mo dito at constant pressure 1. So, isothermal pa din siya kahit meron kang 2 pressure kapag nag-meet yung itong point 1 to point 2. So, constant temperature pa din siya. No, kahit may dalawa kang pressure given. Okay? So, yun yung ating gagawin. Okay? So, do you have any questions about dito? Ito, ganun lang din kagaya ng kanina sa taas. Ito ay case-to-case basis kung nasan yung point 1 natin, kung nasan yung point 2. And syempre, depende nga sa problem. Okay? Wait lang. Okay, so proceed na tayo dun sa example para mas magets natin. Ano? Basta ganun lang din siya, kagaya lang din siya ng unang dalawang process. No? Kailangan lang natin ma-plot ng ayos. So, kailangan nyo lang tandaan is anong itsura nung pagiging constant nila. So, dito sa constant volume natin, ayan o, sa constant temperature, PV diagram, so medyo pa-curve yung ating representation ng constant temperature sa PV diagram. Okay? So, tingnan natin dito. So, still, ito yung ating mga formula. Okay? So, still, we're going to use your delta U and delta H. So, tingnan natin kung mag-zero sila dito. Let's see. Then, your Q is equal to work non-flow and work steady flow is equal to Q na equal to work non-flow. Okay? So, ito lang yung mga formula ng work non-flow and your delta S. So let's say we have this problem. Send ko lang sa JC. Madali. Isometric pala ito. Isothermal. Wait lang. Ayusin ko lang itong sa paint. Okay, so kita po yung screen. Malinaw po. Yes po, sir. Malinaw po yung screen. Okay. So we are now going to try to solve this isothermal process na problem. So sabi, there are 2.7 kilogram per minute
of steam. So meaning to say we have mass flow rate ng steam, okay, as 2.27 kilogram per minute. Kilogram per minute. Then undergoing an isothermal process from that is our P1 is equal to 227.5 bar at 316. So the temperature T1 is equal to T2 dahil tayo isothermal is 316 degrees Celsius. Okay? To 6.8 bar. So ito yung ating dalawang pressure na given. So determine itong mga to, yung delta S, Q, work for non-flow, and work for steady flow with, yung sa steady flow natin with delta PE or potential energy zero and delta KE as 42 kilojoule per minute. So let's solve muna so meron tayong PV at dito natin ilagay sa baba para yung space. Kung nasan yung ating graph. So our TS now our PB. Okay. So dito, since we have two pressure, so let's say nandito yung isang pressure, syempre nandito yung isa, mas mataas yung isa. Our P2, then P1. Kasi base naman dito, mas mataas syempre yung P1 natin, no? So nalagyan natin siya dito. Ganyan yung graph niya ng constant pressure line. So same dito. Yan. So yun yung ating constant pressure line, okay? So dito naman, pa-plot na lang natin kung nasan siya. So hanapin muna natin, ano ba ang equivalent pressure ng 27.5 bar into MPa? So ano ang equivalent pressure nito dito? Ha? Ano equivalent pressure niya? Ano equivalent pressure ng 27.5 to MPa? 2.75 po. You have 2.75 MPa. So alam niyo na yung conversion nito ha. 2.75 MPa. How about the 6.8 bar? $0.68 po. So you have 0.68 MPa. Okay. So paano natin malalaman yung 0.1? So at P1 is equal to 2.75 MPa. Ano po ang Tsat dito sa pressure na to? Ano ang Tsat nito? Patingin nga po sa steam table. Anong Tsat ng 2.75 MPa? Ano pong Tsat niya? Yung equivalent temperature niyan, di ba yung 2.75, pag binasa mo sa steam table, may katabi ang Tsat. So, anong Tsat ng 2.75? 229.12 po. So, we have 229.12.
Based sa iyong sinabi. So, ano mapapansin natin? We have a given temperature of 316, no? But the Tsat of the pressure given is only 229.12. Therefore, yung T actual natin is greater than sa Tsat. Okay? So, kung greater than yan, therefore, your point 1, your P.1 is at superheated region. Nagigets? 'Di ba ang Tsat natin, no? Ang Tsat natin is itong pamula, ano ba, ito yung P1 mo, ito yung temperature mo na Tsat, pamula dito sa F hanggang G. Ay kung nag-greater than pa sa Tsat mo, therefore, papunta na siyang superheated. Naintindihan? Naintindihan po yun, no? So kaya po, maplot natin si P1 na nasa superheated region. So yung P2 naman, so at P2 equals sa 0.68 MPa. So based sa steam table, ano ang kanyang Tsat? 163.81 po. So you have 163.81 degrees Celsius. So therefore, your TA again, the T actual is greater than T sat. Therefore, your P2 is also at superheated region. No? So ano nangyari? So kung pa-plot natin siya dito sa TS diagram natin, your P1 itong nasa taas, then P2 kasi mas mataas yung P1 natin, no? Yung ating graph dyan, let's say ito yun. Ito din yung ating, syempre, kung greater than 3, ito yung ating 316. Yung T given, no? Na 316 Celsius. So ito siya. Then ito yung counterpart niya dito. That is the 0.1 to 0.2. Okay? So, parehas siya dapat nakalapat sa constant pressure line ng dalawang pressure. Tapos pantay lang yung graph nila at 316 degrees Celsius. Meanwhile, dito sa kabila, kung ito ang iyong P1, no, ito yung P1 mo, ito ang P2. So, gagraph natin siya along sa pressure na to. So, parehas silang nasa superheated region. Okay, so let's say this one is your 0.1 and this is your 0.2. So, papaganon siya. Pababa. Medyo pa-curve. Okay, so nagets po yung pag-graph. Nagets po yung pag-graph natin. So dito, since naka-bar siya, chinek muna natin to MPa kasi ang ating steam table ay naka-MPa. Then, since may binigay na isang temperature dahil tayo isothermal, ang dito, nung sa properties pa din naman tayo nag-compare sa temperature nga lang, no? So, kinuha natin yung Tsat noong 2.75 and as comparison sa given temperature, nalaman natin na yung T actual natin is nasa superheated region kasi greater than sa Tsat. Same doon sa 0.2. Ano? Parehas lang. Okay po tayo doon. So, nag-graph na natin yung PV and TS diagram. So, solve natin yung mga hinahanap na values. So, dito, kailangan natin is delta S, Q, work. So, kailangan natin ng mga property ng 1 at saka 2. So, dito, kailangan lang natin is for 0.1, using our temperature. So, we have temperature dito. So, saan napapagitnaan yung 316? So ibig sabihin, lahat to is using table 3 kasi nasa superheated region tayo.
No, nasa superheated region tayo, so table 3 ang gagamitin. Okay? So, since kompleto yung temperature ang given, anong temperature ang gagamitin kung 316 ang given? We have, based sa same table. 310 and 320 po. Okay, so we have 310. Tapos yung bigay sa atin 316 and also the 320. Siyempre, sa kabila, ganun din. So we have 310, 316, and the 320. So ano lang bang properties ang kailangan mo? Kailangan bang kunin lahat? Or ano man? Tingin nyo, kailangan ba kunin lahat? Ano lang need na kunin? Based sa mga delta S, so syempre kailangan natin ng S. So kailangan natin ng S dito. For heat, saan ba equal ang heat? So heat equal mo sa work non-flow. Ano bang formula ng work non-flow? So tingnan niyo yung given, no? So work non-flow, itong formula, P1, B1, P1, P1, ln P2 over V1. No. So ano lang kailangan mo dyan? So pwede namang ito ang gamitin natin, yung P2 over P1 kasi given to. Kaso lang wala ka pang V1. Pero may P1 ka na. So titingnan nyo lang din yung given nyo para madali. P2, V1. Pati V2 kukunin nyo na din. So kayong bahala. Choice nyo naman yun. No? Nagigets po. Again, since ang formula ng work non-flow natin is maalin dito sa tatlo na P1, B1 lahat, tapos ln na ng V2 over V1, okay? So choice nyo na yon. So let's say, gamitin natin yung dalawang pressure kasi given na naman yung pressure. So ang kunin na natin dito is the V. Tapos ito, entropy na lang kasi yun lang naman ang kailangan natin dyan. Okay po? So for S, anong kailangan natin, anong values ng S natin sa point 1? Anong katapat ng 310? $6.6321. So 21. How about the 320? 6.6733 po. You have 6.6733. How about the V? $91.29 times 10 to the negative 3 po. Okay, so that is 91.29. So mamaya ko nasusulat yung times na to negative 3. No? So V1. Tapos ang ating isa, yung from 320. 93.33 po. So 93.33. How about for 0.68 MPa? What is the values for entropy? For 310. $7.3481. So we have 7.3481. How about the other one? 7.3836.
7.3836. Okay. So, yan na yun, ano. So, kunin natin yung S1, then V1, then S2. So, anong value ng S1 natin by interpolation? 6.65682. So, we have 6.6568 kilojoule per kilogram Kelvin. So, store natin kay A. How about the volume 1? 92.514. 92.514. So, dapat to may times 10 to negative 3 na. Baka makalimutan pa, ano? Cubic meter per kilogram. So, store natin kay B. How about S2? S2? Anong S2? 7.3695. Ano daw? Parang may bumulong lang eh. Ano daw? 7.36. Okay, so we have 7.3694 kilojoule per kilogram Kelvin. So, store natin kay C. So, ngayon, kunin natin yung mga sagot. No? For letter A, kailangan daw yung delta S. Okay? So, that is S2 minus S1. And since may bigay tayong mass, mass flow rate, di ba? Kunin muna natin yung per second niya. So, lahat ito, mamumultiply natin ng mass flow rate. Okay? So, ano po yung mass flow rate natin? We have 2.27 kilogram per minute times 1 minute is 60 seconds. So, ano equivalent nito? Ano equivalent niyan? 0.0378. 0.0378. So, store mo na lang yung buong value niya kasi yung buong value ang gagamitin natin. So, ito kay T. So, for dito, kay delta S, we have delta S is equal to alpha D times yung S2 natin kay alpha C minus alpha A. So, nung yung sagot natin kay delta S, 0.0269. wait lang, delta S 0. Ano daw? What's our delta S? 0.027 po. So we have 0.0227. Ang unit is what? Anong unit? Kilojoule per Kelvin po. Ang unit is kilojoule per Kelvin ba? Kilojoule per kilogram. Hindi na per kilogram. Kumuha na nga tayo ng mass flow rate. So we have kilowatts per Kelvin. Ano? Kilojoule, ano ang hahabol mo?
Ayun po, kilojoule per second Kelvin po. or Sir, kilowatts. No? Okay tayo? Kasi nag-multiply na tayo ng mass flow rate eh. So lahat ng kilojoule per kilogram magiging kilowatts na. No, how about the letter B? So yung B natin ay Q na equal kay work ng flow na equal na to kay ano to? Letter C. Ito na din yung letter C natin. No. So kunin natin yung work done flow as P1 V1, okay, ln ng ano? ln ng P2 over P1 po. ano po? P2 over P1. P2 over P1. We have P2 over P1. So, ano lalabas dyan? Sure ka ba? P1 over P2 yun. Baliktad. Kasi dapat mas mataas yung pressure na nasa taas. So we have P1 over P2. No. So ano lalabas ditong unit? So yung P1, B1 mo dito, yung V1 mo dito, naka-specific volume pa yan. So lahat ito, multiply mo kay mass flow rate. Nagigets? Kasi itong V1 mo dito, naka per kilogram yan. So para mawala yung per kilogram mo sa dulo, multiply mo ng mass flow rate. So anong work non-flow natin? Na equal din kay heat. Ano pong work non-flow natin? Compute nyo, yung P1 natin is yung 2.75 times 10 to the third kPa. Kailangan na kilopascal to pag ginamit nyo. No. So 2.75 times 10 to the third kPa times itong V1, magkakalimutan tong times 10 to the negative 3, okay, times ln ng P1 over P2. Ito kahit naka-bar, naka-ano, okay lang kasi makakancel lang naman yung unit. Times yung alpha D na mass flow rate natin. So anong sagot? Zero 0.013. Sure? Sure yan? .013 talaga? V1 ko is 92.514 times ln na 2.75 over 0.68 times alpha A. 0.0 ano talaga yon? Check nyo nga. Nag-solve ba lahat? Check nyo nga yung sagot niya. Anong sagot nyo? Hindi po na ako, sir. Pinandun po na ako. Anong sagot? 0.0134. 0.0134? 134 po. Sure kayo? Yung P1 nyo kasi naka 2.7. Ganito dapat yan, no? We have 2. Oh, yun, may nag-raise. Anong sagot mo? Sa akin po yun, 13.4490. Yun ang tama. 13.
4491. Tama ba? 4491, Yes po. tama? Opo. That is kilowatts. So palabasin nyo yan kung bakit naging ganyan yan. Check nyo yung inyo. Siguro nagsobra kayo ng multiply ng 1,000, ng divide ng 1,000 or ano man. So that is our heat and work non-flow kasi equal naman sila sa isothermal. And for work steady flow, okay, so work steady flow natin, paano bang formula ng work steady flow? So gagawin lang natin, no, for letter D, ang formula ng work steady flow natin kapag may binigay na potential at kinetic, babalik tayo sa Q minus delta KE minus delta PE. Ito yung sa steady flow process, guys, yung summation ng energy balance, no? Balikan niyo yung inyong energy balance sa steady flow process, ito yon. So sabi daw, our potential energy is 0. So 0 ang potential. And sa isothermal, our delta H is also 0. So therefore, meron ka lang Q minus delta KE. So anong gagawin natin dito? Yung Q natin, no? So ito, ang sagot natin naka-kilowatts to. So meron let's say ito ay na kay alpha E. Alpha ito, sinistore nyo kay alpha E. So E, naka-kilowatts yan, no? Minus yung given na KE natin na 42 kilojoule per minute. Ko-convert muna natin sa kilojoule per second para bago nyo ipag-minus. So times 1 minute over 60 seconds. So anong sagot? Ang ating work steady flow is what? We have what? Ano ba lang steady flow? Ito, store nyo lang yung heat sa E. Minus 42 over 60 lang naman yun. Our work steady flow is 12.7490 9435 po. pagsagot na 4 decimal lang tayo. 12.7491 kilowatts. 91 kilowatts po. Okay. So nakuha po ba yung mga sagot natin? So this is our delta S, our work non-flow and also the heat and the work steady flow. Naintindihan po yung ating isothermal process. Nagets po ba yan? Nagets nyo po yung ating isothermal process. So again, so kung nahirapan sa pag-graph, same lang naman siya lagi. Kailangan nyo lang hanapin yung point 1 at point 2 based sa given properties and sometimes based sa statement ng problem. Ano? Naintindihan po? Sir, pwede pong ano po ulit sa screen? Mag-screenshot lang po. Okay, wait lang. Sige. Ayan. Okay na po. So, send ko na lang uli sa GC yung problem assignment nyo for isothermal, no? Para matry nyo agad-agad yung guys, na nagbabago lang naman dito is the plotting ng point. Tsaka yung ginagamit yung connecting bridge from one point to another, no? So, apply nyo lang uli yan. So, try nyo to under isothermal.
Nakita niyo na po? Set ko sa GC. So kung hindi pa nakikita, ito yon. Wait lang. So ito po yun, no? A steam at 200 degrees Celsius with an entropy of 5.6105 kilojoule per kilogram Kelvin expands isothermally to 0.515 MPa. So for 5 kilograms, find delta S, delta H, delta U, Q, work non-flow, and work steady flow. Naintindihan po? No? So yun yung assignment ninyo. So pwede nyo siyang gawin. And pwede nyo siyang gawin sa for remaining time natin o sa time natin mamaya. Ngayon 10:30 to 11, at ngayon 10 to 11:30, pwede nyo siyang gawin, no? So it's up to you. So that is your assignment. So we will be checking that on our next meeting. So do you have any questions or clarifications? May tanong pa po ba from both sections? Huwag mahiya. Any clarifications? May tanong? Wala na naman. Sure na? Okay, kung wala na po, no, thank you for attending our class. See you next time. Thank you Thank you po. po, sir.